Sir Timothy Hormigos, ang curator ng Team Maps. Good morning, Sir Timothy. Magandang umaga po. Maraming salamat po to have me on your show this morning. Opo, Sir Team ba or Moti? Ano ang gusto mong itawag ko sa'yo? Ay, team po talaga. Team. Oo, Team, Sir. team po. Oo, Sir Team, ano ba naging inspirasyon mo sa paggawa nitong Education Attainment Detailed Map? Well, matagal na po ako gumagawa ng mapa. Parang yung hilig ko sa geography nagsimula. Parang kahit nung grade school pa ako, parang sobrang fan ako talaga sa like memorizing yung mga probinsya o mga bansa. And then, I guess as you grow older, parang I realized na bakit sa ibang bansa, ang ganda-ganda ng mga mapa nila, ang detalyado, kahit bawat kali nakita mo yung mapa nila. Pero sa Pilipinas, kung mga like education o kahit election, parang wala eh. Hanggang probinsya level lang yung mga mapa natin. So I was like, how about let's give it a try? Parang I think we'll learn so much more kung makita natin yung data sa parang pinaka-detalyadong na kaya. Gaano katagal mo to ginawa, Sir Team? So totoo, parang medyo mabilis-bilis na kasi parang natry ko siya gumawa ng demographic map nung last year nung religion. So parang bukuliwit lang po. Parang Wow. yung mapa mismo parang mga isa dalawang araw pero yung pag-ayos mga isang linggo. Pero ano yung mga naging challenges mo sa pagtapos itong proyekto na ito, Sir Team? I think, well, kasi yung data naman, to be fair, nandun na po yan lahat online. Yung PSA po kasi talaga, they really release yung detailed results ng census talaga. Yung Mm-mm. probably pinaka-challenge is yung consistency sometimes kasi may mga nagpalit na boundaries na since 2022 now. So, kailangan ko lang yun i-adjust. And then of course, as well as yung trying to interpret, making sense of the data at paano siya i-present in the best way possible. Bakit mo piniling gawing barangay level yung data, Sir Team, sa yung ginawang mapa? Naniniwala kasi ako parang there are many trends na nakita lamang sa barangay level. Kung makita natin sa mapa, kahit sa isang lungsod o isang munisipyo, malaki yung disparity sa education outcome. So I think if you really want to see yung talagang impact sa mga komunidad, let's really look at the most granular possible, which is the barangay level talaga. Yung sa ginawa mong mapa, ano yung napansin mong pattern or trend na lumalabas sa urban kumpara doon sa rural area, Sir Team? Oo po, parang talaga consistent sa buong bansa mula Luzon hanggang Mindanao na mas marami po talaga nakakatapos ng kolehiyo sa mga urban areas, sa mga lungsod o kahit sa mga sentro ng munisipyo. Pero sa mga rural areas, mas lalo na sa mga bundok na talagang yung access to education is really quite weak talaga. Na parang really that the educational attainment is a lot lower compared to the centers of towns. So paano makakatulong, Sir Team, yung ginawa mong education attainment detailed map para sa mga policy makers sa ating gobyerno nang sa ganun ma-address yung inequality sa edukasyon? Oh, I'm sure, marami po talaga kasi it really allows them to identify kung saan talaga mismo kailangan nila mag-improve sa access to education, yung mga areas na need pa ng mas maraming paaralan, ng more access to roads, to schools. It really shows, hindi lang sa like municipal level, hindi lang, pero sa mismong komunidad na kailangan ng tulong talaga. Mm. Hindi siya parang general, pero talaga yung specific that needs help talaga, really. Oo, doon sa mapang ginawa mo kung yung sa ating mga nakikinig dito, saan ba yung may ginawa ka diyan yung mga no formal education, saan yung pinakamarami team sa ating bansa yung walang formal education at merong mga lugar dito sa atin, especially dito sa Metro Manila nakikita natin color coded kasi ito, 'di ba? Yung at least nakatungtong sa kolehiyo. Oo po. Of course, very sad to say talaga. Maraming lugar na walang no formal education ng ating mga kapatid na IT, masal na sa mga bundok. It's really sad to see the data be like that na maraming connect yung areas na walang no formal education sa mga areas na maraming indigenous peoples. Yung kabila naman sa mga maraming kolehiyo, sa Metro Manila yun talaga yung isa sa pinakamataas, especially sa mga mga subdivisions ng NCR. Talagang makita Mm. mo na sobrang taas talaga ng mga nakakatapos ng kolehiyo doon. Oo, at ang nakakalungkot doon sa bandang Visaya, sa Mindanao especially, Sir Tim, parang wala or kakaunti talaga yung parang kulay asul or pinakamarami doon yung kulay yellow, di ba? Opo, talaga kasi nakita yun yung parang yung rural parts of Mindanao. Pero to be fair naman, kung titingnan natin yung mga lungsod, katulad ng Davao o Zamboanga
o even mga butuan, makita natin talaga na doon naman mataas ang attainment kahit naman sa Mindanao at sa Visayas. Ngunit same pattern din sa Luzon, pag sa mga malayong bundok talaga, talagang bumababa ang educational attainment. Correct. Kumbaga napakalimitado lamang, Sir Tim, ano? Kasi kulang din sa mga infrastruktura, walang mga silid-aralan at walang mga guro na nagtuturo doon sa ating mga kabataan. Oho po. Opo. Sir Tim, kahapon meron ka pong tweet sa X. Pwede po ba nating talakayin ito? Pwede niyo po bang i-share? Dahil naglabas po kayo ng datos hinggil sa relasyon ng education attainment sa election results. Baka pwede po nating matalakay. Well, actually, sa totoo lang, I'm planning to postpone yung paglabas noon kasi in-offer po ako ng mga researchers sa ibang bansa, mga Pilipino na nag-aaral na ngayon sa ibang bansa na mas higitan yung pag-aaral to a more formal paper. So, well, na-start ko na yung pag-join ng data. And meron mga clear patterns. I can say it now na, totoo, merong relasyon. But I feel like that out of prudence, I'd want to refine it and develop it to a more academic paper. Kasi I feel like, very sensitive kasi yung relationship na yan. I feel like, if we try to understand yung relationship ng education sa politics, it will really cause a lot of discourse. It will really be very impactful. So I think if we do it in the most robust settings, una sa larangan akademiko, I think we can really give it the justice it deserves. So it's a very interesting phenomenon. Feeling ko it's more than just an expose, it's more than just SOCMED, but it's really something that could shape how we understand the state of Philippine politics now. Sir, pwede niyo may mga plano po ba kayong i-update? Kasi ito po ay gamit niyo po yung 2020 census data eh. Of course. Actually, inaabangan ko na po talaga ang 2024 Census of Population and Housing. Pero kasi mahirap i-process yung microdata. Parang for 2020, parang 2024 na siya naging fully available online. So, there will be some delay. Of course, pag lumabas na siya sa PSA website, gagawin ko na siya agad. Pero of course, we have to see. Ang importante sa 2024 is ito ang unang census na kasama na ang mga K-12 graduates Ayun. sa above 25. So itong mapa ngayon actually is a reflection of pre-K-12 outcomes. So very interesting to see ano magbabago sa post-K-12 nating. Meron ka po bang balak na palawakin ang iyong proyekto, Sir Tim? Halimbawa, isama po yung income, employments, o iba pa mga indicators soon sa mga susunod pa mga proyekto, Sir Tim? Of course, I mean bilang isang economic student, talagang mahalagang bagay yan sa amin. Yung talagang data. Pero of course, we're limited by anong data ang available. Mahirap po kasi collect yung income. Yung surveys natin for income and employment are not representative on the barangay level. Parang hanggang probinsya lang siya kasi sample lang po siya. So there's limitations to how good of the maps we can make. But of course, I'm really excited to do more things related to that because I really think that if we understand our country in a spatial way, we learn a lot more things aside from just looking at the data. Parang we understand more about the relationship of where people live and their status in life and their demographic variables. I think it will expand how do we understand the Philippines and more importantly, help policymakers really make targeted solutions to our nation's problems. Ayan, sana nga po ay makita yan ng ating mga policy makers. At least makita na nila merong isang Timothy Hormigos ang gumawa ng ganyan, di ba? Actually po, nakinig po sila. Actually, I've been reached out by a lot of our country's top policymakers from DepEd to EDCOM and they're very interested. So it's very heartwarming na nakikinig po talaga sila sa mga nakita ng taong bayan. So I'm really happy to be given the opportunity to be able to present to them and I'm happy na nakikinig sila talaga. And maybe out of this, we can do something positive for our country. Oo, sana hindi lang makinig, may gawin, di ba? Para naman Of course. masolusyonan itong inequality sa edukasyon. Sir Tim, maraming salamat ha sa inyong oras at panahon Maraming dito salamat po po sa aming programa. Mabuhay ka po ng maraming pang taon. Maraming salamat po. Thank you po. Yan mga kasama si Sir Timothy Hormigos, ang creator ng Team Maps, itong Education Attainment Detailed Map.